Kinabukasan, inabutan namin sina Robert at Maricar na excited nang naghahanda para sa kanilang date. Si Maricar, sawa na raw sa mga two-timer niyang manliligaw. Ano po, yung na-experience ko po, ganun. Yung hindi honest. Sinasabi nilang mahal daw nila ako, tapos hindi naman pala. Si Robert naman, nagbabaka sakali lang daw siyang makalusot sa telepono ni Papa Dan nung gabing naka-duty siya bilang security guard. Kasi kuwela kasi pag yun yung pinakikinggan namin pag doon ng mga ganitong oras na eh. Kasi yun lang yung station na pinapakinggan namin pagdating ng ganitong oras. Lalo pag naka-duty. Sa isang theme park, mag-a-eyeball sina Robert at Maricar. Dahil maagang dumating si Robert, dumiskarte muna siya ng panregalo kay Maricar. Hindi nagtagal, si Maricar naman ang dumating. Hanggang tuluyan nang nagtagpo ang dalawa. Ay! Kamusta, Robert? Ako po. Si sa Maricar or Mari? Nice to meet you. Ay! Ito pala yung regalo. Di ba yung paborito mo? Para matanggal daw ang kanilang kaba, nag-rides muna ang dalawa. Pagkatapos ng date ni na Robert at Maricar, ipinakilala namin sila kay Papa Dan. Wow! Si Robert at si Maricar. Masaya ba yung date nyo? Okay naman. Masaya ba kayo? Kausap ba kayong dalawa? Hindi kayo nag-iimikan eh. Mahihain po kasi siya. Kausapin mo. Alam mo, Maricar. Alam mo, Maricar. Lakasan mo. Alam mo, Maricar. Lumapit ka doon. Huwag ka mahiya. Kalalaki yung tao. Alam mo, Maricar. Alam mo, Maricar. Hindi ka pwede sa langit. Hindi ka pwede sa langit. Actually, I need you down here. I need you down here. Tingin ko bagay na bagay ka. Kung tatanungin nyo, magiging mag-sweetheart yung dalawa. Pero hindi lang daw sa ligawan, effective ang radyo. Ang guidance nyo sa usaping pag-ibig, Kathy G. Sa programa naman ni Kathy G, nakapagbasa na raw siya ng halos 1,000 mga sulat na humihingi ng payo tungkol sa usaping puso. Siguro yung iba through experience talaga. Yung iba naman sa mga problem ng mga friends ko, family. Tapos yung iba naman sa mga nakikita ko, napapanood ko. Pero yung iba, mahilig ako magbasa ng book. Yung mga inspirational book, mahilig din ako ng mga self-help books. This love line is from Dimples. Dear Kathy G, I've been a listener of your show for a long time. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng chance na sumulat sa'yo. At may tinulungan na rin daw siyang nag-propose ng kasal sa ere. Sa 6 na taong relasyon ng magkasintahang John Paul at Rayanne, tila naiinip na raw si babae kung kailan siya yayayaing pakasal ni lalaki. Parang hesitant siya noong una kasi parang, bakit dito? So yung ganun. Tapos sabi ko, sige na, mag-propose ka. Sabi ko, naririnig tayo sa internet, sa ibang bansa, naririnig tayo dito sa Metro Manila. Sabi ko, maririnig ka. First time in radio. I took the opportunity to tell her na, yun, love, I want to spend the rest of my life to you. Will you marry me? Parang ganun po. Tuwan-tuwa naman, sabi ganun. Sabi ko, walang atrasan yun. Yung ginawa ko, sabi ko, sige, para mas effective, para mas maganda yung dating, kumuha kami ng paperclip. So, ginawa naming ring yon, tapos binigay ko sa kanya. Sabi ko, isuot mo dun sa partner mo. Tapos, hindi na siya nakapalag. Actually, answered prayer ako nung time na yun. Siyempre, yun ang hinahanap ko, yun ang pinagpe-pray ko eh.
mismong petsa na lang daw ng kasal ang pinag-uusapan ngayon ni na John Paul at Ray Ann. Malaking factor po yun, ma'am, kasi kung tutuusin talagang biglaan yun, wala pa daw ako dapat na, hindi pa talaga dapat ako magpo-propose, kundi dahil dun sa radio na yun. So malaking factor yun na nag-propose. Thank you, Kati G. Yung radio na yun, because of that radio, nakapag-propose ako ng ganun. Sana kung nakikinig ka ngayon, thank you sa lahat ng memories nating dalawa. Ang pagmamahal, hindi lang ipinapakita, ipinaririnig din at ipinapadama. Susunod, mga star witness o whistleblower, alamin ang kanilang mga personal na kwento. Because of this, yung mga setbacks, I thought na tinarusahan ako ng Diyos.